Thank you, Pastor Alex, sa prayer po. Ayan po, no. Pwede na po tayo maupo. Ayan, pwede na po tayo maupo. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nabigyan po ako ng opportunity na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako kay Pastor Longs, no? And also kay Pastor Alex na nag-share ng pulpit na binahagi po nila, na hindi po sila naging maramot. And alam niyo po, nakatayo po ako dito sa inyong harapan, hindi po dahil kung ano po yung magandang suot ko, no? Dahil po sa biyaya lang po ng Panginoon po. Ayan. So, alam niyo po, napakaganda po ng mga mami ngayon. Amen? Amen? Tingnan mo yung mga mami nyo. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. So, napakaganda po, no? Agree po ba tayong lahat? Amen. So, bago po tayo dumako sa ating mensahe, may hinanda po akong maikling video po na kung saan po ay kung paano po naging blessing ang kanilang nanay sa kanila at kung paano nagkaroon ng malaking impact ang buhay ng nanay nila sa kanila. So panoorin po natin ang video na ito. Good day and Happy Mother's Day! Happy Blessed Day po sa lahat! Happy Mother's Day to all the mothers out there po. Happy Mother's Day to all the moms there! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po everyone! Kanya pong trabaho ay credit associate sa East West Bank. Ang trabaho lang ng aking nanay ay nagluto sa kantin. So, by license, mommy is a pharmacist, but now she's currently working as a finance officer at Innisfree. Ang job po ni Mama is admin staff. She is a businesswoman. Yes, she's an accountant. She's very busy. Mommy's favorite food is pizza, any flavor, specifically stuffed crust Pizza Hut. Yeah, cheese stuffed crust. Ayun. At ang kanyang favorite food ay lumpiang toge. At ang paborito niyang pagkain ay And her favorite food po is kare-kare, especially chocolate Mars. Yes. Paborito niya isda. Her favorite food is shrimp. Yes, I also love shrimp, guys. Ang life verse niya po ay Jeremiah 29:11. Favorite verse niya, Proverbs 3:5-6. And her life verse is 1 Corinthians 13:4. It's about love. Ang favorite verse naman niya po is Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my house, we will serve the Lord. Mommy's life verse is Proverbs chapter 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yeah. So I want you to know that I love you very, very, very much, and I am deeply grateful to the Lord for giving me such a loving, caring, and supportive mother such as you. Thank you for taking care of us, kami po magkakapatid. And thank you for all your sacrifices. I love you so much. Bless po kaming magkakapatid na nagkaroon po kami ng nanay na katulad niya po na andyan po na proud sa amin at saka ginagawa po lahat para po sa amin. God bless po. Happy Mother's Day, Mommy. So just know that you're very important to us and that we love you so much and that we appreciate all of your sacrifices and advices na lagi mong binibigay. We love you. God bless. God bless. Hi Ma, I want to know that we're so proud of you. Please stay genuine to yourself and be true to who you are. Happy Mother's Day, Ma! I love you so much and thank you so much for everything. Also, thank you for taking care of me and for everything. Happy Mother's Day. Mwah. Mwah. Ay thank you sa lahat. And I love you so much. Yun lang po ang sabi ko. Yan, again, happy Mother's Day po sa lahat. God bless you all. Happy Mother's Day!
Ayan. So, nakita po natin po, no, sa video kung paano po talaga, palakpakan muna natin ang ating mga magulang. Ayan. Ayan. Nakita po natin sa video kung paano kinongport, ni-nurture, at kung paano po talaga tinuruan at inalagaan ng isang ina ang kanilang mga anak. So, for the sake of the time po, hindi ko na po pinahabaan yung video po, no? Dahil po, pag hinabayan, baka hindi na ako mag-preach po. So, mahalaga po, no? Pinakita lang po natin kung paano po nag-comfort at nag-nurture ang isang ina. Sabi nga po sa Isaiah 66, verse 13, "As a mother comfort her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem." So, God's comfort is compared to a mother's tender care, showing the nurturing nature of motherhood. So, ang isang comfort ng isang ina po ay inahantulad sa comfort ng isang Panginoon. No? Makikita po natin, ang comfort na ginagawa ng Panginoon ay maikukumpara sa pagmamahal at comfort na ginagawa ng ating mga ina. Ang isang ina ay magbibigay ng kaginhawaan sa oras ng kahirapan at ang kanyang ginagawa ay mag-aalaga o mag-nurture sa kanyang mga anak. Ang isang ina po, alam niyo po, nagpapasalamat po kami kasi regalo po kayo sa amin ng Panginoon. Alam niyo po, ang buhay ng isang ina, ipinakita dito yung kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Dahil sa buhay nila, naranasan natin yung kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Ngayon po, kung kayo po ay nakatabi or tinuturing yung nanay or spiritual mother or sa isang nanay, no? Pwede niyo po ba silang batiin ng Happy Mother's Day? Ayan. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng aming mga naggagandahang mga nanay. Ayan. Na-appreciate po namin lahat po ng pagod, ng hirap, ng iyak, at yung mga puyat nyo po, nung maliliit po yung mga anak nyo. Alam po namin na nagpupuyat po kayo. Kaya po na-appreciate po namin lahat yun. Alam nyo po, babatiin ko rin po ang aking mama na nasa Davao. Happy Mother's Day, Ma. Ngayon po siya nanonood via online po. Happy Mother's Day, Ma. Ayan. So, babatiin ko rin po ang aking mama na si Mama Weng na nasa heaven na po. Happy Mother's Day, Ma. So, yun. So, ayun po. Alam niyo po, si Mama at si Mama Weng po, no? Sila po isa sa mga malaking impact sa buhay ko na tumayong ina po talaga. So, ngayon po, hindi po ito overexposure, ha? Hindi po overexposure to. Hindi po overexposure. So, sila po talaga yung nanay ko. So, na-appreciate po namin yung mga puyat, yung pagod nila, no? Kaya po, ang title po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay The Power of God's Grace in the Lives of Our Mothers. Ayan. Alam po natin na hindi naging madali ang pagiging isang ina. Nagiging matagumpay at may galak ang kanilang buhay dahil sa biyaya lang po ng Panginoon. Ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa buhay ng isang ina. Kaya nga po, tandaan po natin, hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. Number 1, tandaan po natin, she carried you for 9 months in her wombs. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5, I chose you before I formed you in the womb. I set you apart before you were born. I appointed you a prophet to Jerusalem, to the nation. Ang Diyos ang pumili sa iyo at pinili niya ang nanay mo para dalhin ka ng 9 na buwan. Sabi sa Psalms 139 verse 13 to 14, For you formed my innermost part, you knit me together in my mother's womb. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Kaya nga ngayon, sabihin mo yun sa katabi mo, kahanga-hanga ang paggawa sa iyo ng Panginoon. Ayan. Kahanga-hanga, no? Kahanga-hanga ang pagkagawa sa iyo ng Panginoon. Bakit? Alam niyo po, nung ikaw po ay dinadala ng 9 na buwan sa tiyan ng iyong nanay, ay hindi po madali. Bakit? For 3 months po, no? May mga discomfort po silang nararanasan.
based po sa aking pagre-research. Lilinawin ko na po, no? Based po sa aking pagre-research na may 3 months po na may naranasan paglilihi, hindi nila ma-explain kung ano yung nararamdaman nila, kung ano ba, bakit may ganito na scenario, may emotion sila, bakit parang may sadness silang nararamdaman. Hindi po madali sa ina na yon. Tapos, second to third quarter, anong nangyayari? Lumalaki po yung tiyan, tapos nagkakaroon po sila ng mga scratches, tapos nakukuba po sila. Bakit? Mabigat na po yung tiyan nila. No? Alam po natin, no? Na hindi po madali yun for 9 months. Nadala-dala ka nila. Kaya nga po naalala ko nung ako po ay maliit pa lamang, nagkukwento sa akin yung nanay ko. Sabi ng aking mama, mahirap po talaga nung pinagdaanan niya kasi ako po yung unang anak. And sobrang selan daw ng kanyang pagbubuntis. At alam niyo po, sa biyaya lang po talaga ng Panginoon. Nandito po ako sa inyong harapan na nagpipreach po. So, when God chose you, He chose your mother too. Kung pinili ka ng Panginoon, pinili rin niya yung nanay mo. Kaya hindi po aksidente yan. Na yung nanay mo ngayon nakakasama mo, yan ang pinili sa'yo ng Panginoon. At ikaw din ay pinili ng Panginoon. Yung iba naman, Kuya Philip, hindi mo ako naiintindihan kasi yung nanay ko, pagkatapos niya ako ipinanganak, iniwan niya na ako. Masakit sa part natin na maiwan tayo ng isang ina na walang mag-aaruga sa atin. Pero po, pasalamatan pa rin po natin sila. Kasi for 9 months, dinala nila tayo. Huwag tayong magdala ng sama ng loob sa atin. Kung bagkos, ibaba natin ang asang sarili, magpakumbaba tayo at mahalin pa rin natin ang ina natin. Dahil pinili sila ng Panginoon sa buhay natin. In the same way, Jesus Christ carried our sins for us to receive His righteousness. Jesus Christ carried our pains for us to receive His healing. Jesus Christ carried our punishment for us to receive His forgiveness. Si Jesus, dinala niya po ang kasalanan natin upang ay makatanggap ng kabanalan. Si Jesus po ay dinala ang lahat ng sugat upang tayo makatanggap ng kagalingan. Si Jesus ay dinala lahat ng ating kaparusahan upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran. Kaya nga po, your mom carried you to give you life by God's grace. Si Jesus, hindi siya nagreklamo nung kanyang dalhin ang ating mga kasalanan. Tiniis niya ang lahat ng ating mga kaparusahan. Ang ina natin ay ganun din. Hindi nagreklamo, kundi tiniis ang 9 na buwan na tayo daladala niya sa kanyang sinapupunan. Kaya huwag natin sila kalimutan kapag sila naman po ay hindi na makalakad, tayo naman na magdala sa kanila. Amen, mga anak? Mga anak, huwag natin kakalimutan ang ating mga ina. Sa oras na hindi na sila makalakad, sa oras na sila ay hindi na makatungtong sa kinauupuan, tayo ang magdala sa kanila. Tayo ang naman ang mag-alaga sa kanila. Kaya nga po, put in your heart that your mother needs to be carried when she is old. Huwag natin pabayaan yung mga nanay natin sa oras na sila'y matanda na, sa oras na sila ay nangangailangan na. Tayo naman ang mag-alaga. Inalagaan nila tayo sa loob ng 9 na buwan. Ngayon naman po, alagaan naman natin sila sa loob ng ating mga tahanan. Amen? By God's grace, she carried you in her wombs for 9 months. When your mom is old, in need to be carried, are you willing to be carried her? Kapag matanda na ang iyong mga nanay, handa ka bang alagaan at dalhin siya? Pag magpapasama siya sa ospital o kung saan man, sasamahan mo ba siya? When your mom need you, what you will do? Sa oras na kailangan ka ng iyong nanay, ano ang gagawin mo? Iiwanan mo lang ba o babaliwalain mo siya? Hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. Number 2, she cares and teach you. Sabi sa Proverbs 6:20-21, my son, keep your father's command and don't reject your mother's teaching. Always bend them to your heart and tie them around your neck.
Makinig kung ano ang sinasabi ng iyong mga magulang. Itong message na ito, hindi po lang sa ating mga magulang. Ito rin po'y patungkol sa ating mga anak. No? Kung sinasabi sa atin ng magulang, ay wag na po na, at makakabuti ito sa atin, ay gawin po natin. Dahil sabi nga po, papunta pa lang kayo, pabalik na sila. Ano po ang greatest joy ng isang magulang? Ang makita ang kanyang anak na lumalakad sa katotohanan. John, 3 John, chapter 1, verse 4. I have no greater joy than this. I hear that my spiritual children are living their lives in the truth. Ang kaligayahan, ang trophy ng isang ina ay kapag nakita niya ang kanyang anak na lumalakad sa katotohanan. Lalo na sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Nung maliit ka pa lamang, ay tinuturuan ka ng iyong magulang. Tinuturuan ka magbilang, tinuturuan ka magbasa, tinuturuan ka mag-recognize sa mga color, no? Mga kulay. So pagkatapos naman, nung maliit ka pa lang, ay maglalaro ka sa labas ng iyong bahay. Uwi ka ng iyong bahay, amoy araw ka na. Anong gagawin sa'yo ng nanay mo? Hindi papaluin. Aalagaan. Papaliguan. Hindi papaluin. Ayan. So, kapag nung nag-aaral ka, ano nang ginagawa sa'yo ng nanay mo? Tinuturuan ka pa rin. Tinutulungan ka niyang gumawa ng assignment. Tinuturuan ka pa rin gumawa ng mga project. Tapos, pag kinakailangan mo ng kumain, ipagluluto ka ng masarap ng iyong nanay. Ayan. Nung nakagraduate ka na, no? Aalagaan at tuturuan ka pa rin niya. Tuturuan ka niyang magpasya ng tama para hindi ka magkamali sa mga desisyon mo. Tuturuan ka pa rin niya sa mga based sa kanyang experience. At aalagaan ka niya kapag sa oras na ikaw ay hindi maraming gawain, lalabhan niya pa yung mga damit mo. Amen mga anak? Amen. Parang agree yung mga anak nun. So tandaan po natin ha, no, ang nanay natin, tinuturuan tayo at inaalagaan. Kaya nga kapag nagtuturo ang mami nyo at sinasabi niya na mag-aral ka na muna, nak, at magtapos bago sa pumasok sa relationship, makinig ka. Bakit? Nung ako po ay nag-aaral pa lang, may sarili akong diskarte. Alam niyo po, sabi sa akin ng nanay ko, wag na wag kang magkakating. Alam niyo po yung mga mami, may discernment. May discernment po yung mga mami. Bakit? Wala po tayong matatawag sa mga mami. Nung time na nag-cutting ako sa SM, sukat, ayan, detalyado na no, yung mga nag-aaral sa municipal. Yung mama ko, aba, nandun din. Nahuli. Alam niyo, sabi ko sa inyo, may discernment yung mga mami natin. Nahuli ako nung time na nagka-cutting ako. Sa mahigpit na pinagbabawal niya, wag na wag kang magka-cutting. Ayun, may discernment. Nahuli ako. Sabi ng nanay ko, wag na wag kang makikipag-away. Nung time na yun, umuwi ako ng probinsya. Nakursunadahan ako. Binuli ako. Pinagbigyan ko. Ayun, napaaway ako. Kaya nga sabi, yung time na yun, alam niyo mo, grabe yung instinct ng mga nanay. Kahit di mo sabihin, may nakakarating sa kanila eh. Tumawag ang aking lolo at lola at tita ko, Janet, ang anak mo, nakipag-away na naman. Alam niyo po, maraming kaparaanan po talaga ang Panginoon. Kaya nga mga anak, wag na wag kayong magtatago sa inyong mga nanay. Hanggat maaari, maging honest kayo sa kanila. Bakit? May mga discernment yan. Matatalas ang antena niyan. Kaya nga po, wag mo na po. Kaya nga sabi ko, para hindi na ako mahuli at hindi na ako mapagalitan. Kasi nung time na yun, sumasama na yung loob ko. Palagi na lang ako napapagalitan. Palagi na lang ako nasisita. Kaya sabi ko, para hindi na ako mahuli, pumasok ako sa wrong relationship, untimely relationship. Dinala ko sa bahay. Love, nakaraan na yun ha. Ayan. Lilinawin ko lang. So, nakaraan na yun. So, dinala ko sa bahay. Sabi ko, ma, may papakilala ko. Siyempre, ayoko na magtago eh. Chacha, may pambili ka na ba ng diaper? May pambili ka na ba ng ano? May pang-date ka na ba? Ayun, napagalitan pa rin. Bakit? Untimely relationship kasi. So, maling panahon, maling oras, at batang-bata pa talaga. Walaan nyo kung ilang taon ako noon? 14. Sinasabi ko sa inyo. Kaya mga youth, alam ko kung ano yung mga diskarte na ginagawa nyo.
Kaya nga po, mahalaga po kung ano po ang tinuturo sa atin ng ating mga magulang, makinig po tayo. Kasi para sa ikakabuti natin to. Kaya palagi ako napapagalitan. Alam niyo po yung time na yun, na palagi ako napapagalitan, sumasama ang loob ko. Bakit? Kasi ayoko nang pinagsasabihan ako, ayoko na korek ako. Para hindi mapagalitan at hindi sumama ang loob nyo, mga kabataan, tandaan nyo, always listen to your mom's teaching because she cares for you. Walang hinangad ang iyong mga magulang para sa ikakapahamak nyo. Lahat ng ihinangad ng iyong mga magulang ay para sa ikakabuti nyo. Tandaan nyo, mga kabataan, na ang iyong mga nanay ay nandyan upang kayo ay gabayan at turuan at kayo ay alagaan. Kaya nga nalulungkot sila kapag tayo ay nagiging pasaway. Kapag tayo ay nagiging suwain. Kaya nga labis na lang ang iyak ng aking nanay nung ako ay sobrang pasaway nung time na yon. Si Jesus, alam niyo po ba si Jesus, narito siya sa lupa doing His ministry. Tinuruan niya ang mga disciples niya na mag-share ng gospel, tinuruan niya magkasama ng team, tinuruan niya alagaan yung mga disciples, pagkain ng salita ng Panginoon. At alam niyo po, pagtapos ng kanilang mga pagpupunta sa iba't ibang lugar upang magbahagi ng salita ng Panginoon, may pagkakataong hinugasan ni Jesus ang kanilang paa bilang tanda ng kanyang kababaang loob at pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Si Jesus din po, no? Tinuruan niya ang mga disciples niya at inalagaan niya. Kaya nga po, yung mga nanay natin na nag-aalaga at nagtuturo sa atin, pahalagahan natin. Ang ina natin, sila ang nag-aalaga sa atin nang tayo po ay infant pa tayo at nagpakain at nagpapanine at nagpapaligo. When the time comes that our mothers needs help physically, make time to care for her. Sa oras na tayo naman ay kailangan ng ating mga nanay, no? Tayo naman po ang mag-alaga sa kanila. Mahalaga na maglaan tayo ng panahon sa oras na hindi na nila kayang dalhin ang kanilang sarili. Sa oras na hindi na nila kayang pumunta sa gusto nilang puntahan. By God's grace, she cares and teaches you. Tandaan po natin, ang mga nanay natin, malalambot po ang mga puso niyan. Maaring tayo kaya nating tiisin ang mga nanay natin. Pero ang mga nanay natin, hindi tayo kayang tiisin yan. Are you willing to be caretaker of your mother when she is old? Amen. Sa oras na matanda na sila, tayo naman ang mag-alaga sa kanila. If your mother cares for you when you are young, are you willing to do the same when she gets old? Amen? I hope na huwag natin pabayaan kung inalagaan, naranasan natin sa ating sarili na inalagaan tayo ng ating ina, alagaan din natin sila. Hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. Number 3, she thinks about your good future. Ayan. Proverbs 31, verse 25. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. A virtuous mother is strong and confident, facing future with grace and faith. Alam niyo po, ang isang ina, iniisip niya ang ikakabuti ng kanyang anak. Pansinin niyo po, kapag papasok na kayo sa school, from kindergarten hanggang sa mag-high school kayo, tapos pagpasok niyo ng college, iisipin ng iyong mga mami or nanay niyo, saan kayo mag-aaral na school. Yung gusto ng mga mami nyo, yung pinaka-the best para sa inyo. Bakit? Gusto niya maging maganda yung future mo. Gusto niya maging maayos ang future mo. Alam niyo po, yung mga nanay, minsan, taga-London sila. Loan dito, loan doon. Kasi pag wala na ikaw pambayad sa matrikula, ang mga mami po ay gagawin po ang lahat. Maglo-loan dito at maglo-loan doon para may pambayad ng matrikula at may pangbaon kayo. Kaya nga mahalaga sa atin mga anak
kung tayo ay iniisip ang ating mga future ng aking mga nanay, alalahanin natin ang kanila ring kinabukasan. She thinks the best of the best for her children. Iniisip niya yung the best para sa'yo. Yung pinaka-the best. Ang gusto niya ang kanyang mga mangyari is yung pinaka-the best para sa'yo. Hindi niya nanaisin na mapahamak ka. Hindi niya nanaisin na mapariwara ang buhay mo. Naalala ko nung maliit pa lamang kami, 3 kami magkakapatid. Ang mama namin pala, siya yung una naging Kristiyano sa amin. Palagi niya kami dinadala sa church, lagi niya kami dinadala. Pero, maririnig niyo nga po yung testimony niya. Sabi niya sa testimony niya, hindi ako nahirapan sa pagpapalaki ng aking mga na 3 lalaki. Hindi ka sure, ma? Pero alam niyo po, sa biyaya nga po ng Panginoon, no? Yun po ang heart ng mga mami. Ang mapabuti tayo. Kaya nga po, yung palagi niya po kami dinadala sa church, nagbunga na po yun. Sa biyaya ng Panginoon, binago po ako ng Panginoon at nandito ako sa inyong harapan dahil sa biyaya niya po. Amen? Si Jesus din po ay inisip niya rin po yung future natin. Para maging maayos ang future natin at hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy at magdusa, siya ang nagdusa. Upang maging maganda ang future natin sa heaven. Gaya ng pagmamahal sa atin ng ina, ganun din ang pagmamahal sa atin ni Jesucristo. He died on the cross so we could live a life of abundance today. In John 10:10b, Jesus came to give us life and life abundantly. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good, not for disaster, to give you future and hope. Gaya ng isang ina, palagi niyang gusto yung future ng anak niya ay nasa maayos na kalagayan. When your mom thinks about your good future, be thankful. Pasalamatan natin ang ating mga mami at nanay na iniisip yung future natin. Hindi lahat iniisip yung good future ng kanilang mga anak. Kaya mga anak, kapag inisip yan ng mga mami nyo, pasalamatan nyo. By God's grace, she thinks of your good future. She prays for it, she trusts God for it. Pinanalangin niya ng Panginoon at pinagkatiwala niya na yan sa Panginoon. When your mom thinks the best for you, do you treasure it? Mommy, are you willing to do extra miles for your children? Hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. Number 4, she loves you forever. Sa abot ng kanyang makakaya, tayo ay mahal na mahal niya. Sabi nga po sa Kawikaan 31:27, masipag siya at inalagaang mabuti ang kanyang pamilya. Ang pagmamahal niya ay magpakailanman para sa kanyang pamilya. Her heart is for her family. 1 Corinthians 16, verse 14, lahat ng kanyang ginagawa ay may pagmamahal. Let everything you do be done in love, motivated, inspired by God's love for us. Ang pagmamahal ng magulang ay makikita sa lahat ng kanyang gawain at pagmamahal. At ang pagmamahal na iyon ay magpakailanman. Alam niyo po, makagraduate ka man, ang pagmamahal ng iyong mami ay mananatiling ganyan. Mamahalin ka niya ng gaya ng pagmamahal niya nung ikaw ay sanggol pa lamang. Alam niyo po, nakakatuwa yung mga mami, no? Nung ako po ay dumalo ng graduation ni Rocky, 80% ng mami 80% ay mami doon and 20% daddy. Tapos, yung mga mami doon, nak, halika dito, picture tayo. Yung mga mami, very supportive yan. Very supportive sa kanilang mga anak at sa kanilang mga achievement. No? Kaya nga, makagraduate ka man, hindi magbabago ang pagmamahal ng iyong magulang. Lumaki ka man at magkatrabaho, ang iyong mga magulang, ay hindi po magbabago yan.
kapag sa oras na ikaw ay kinakailangan makakain ng tama at kinakailangan na bago ka umalis ay makakain, ipagluluto ka ng iyong mga mami para makakain ka ng sapat. Kahit magpakasal ka man, hindi magbabago ang pagmamahal sa iyo ng iyong magulang. Kaya nga po, kahit ikasal ako sa July 30, alam ko hindi magbabago ang pagmamahal ng magulang o sa akin. No? Magkapamilya ka man at magkaanak ka man, tandaan po natin na hindi magbabago ang pagmamahal sa iyo ng anak. Lahat yan ay biyaya lamang ng Panginoon. Only by the grace of God. Biyaya lang talaga po ni Lord yan. Biyaya lang ni Lord na kung saan tayo ay mamahalin ng ating nanay magpakailanman. Kahit na kami mga magkakapatid po ay malalaki na, may kanya-kanya na po kaming tinatahak na landas. Ang pagmamahal po ng aming mama ay hindi po nagbabago. Kung paano niya po kami mahalin nung kami po ay maliliit pa lamang, ay ganun niya rin po kami mahalin. Alam niyo po, si Jesus, ganun din. Ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagbabago kahit na tayo po ay nagkasala. Minahal niya pa rin po tayo. Kaya nga, binayaran niya ang kasalanan natin sa krus. Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us. In this, while we are still sinners, Christ died for us. If your mom, love lasts forever, are you willing to love her until her last breath? Kung ating ang mga magulang natin ay minahal tayo, mahalin din natin sila hanggang sa huling hininga. Kaya nga po ngayon, mga mami na nandito, maraming salamat po sa inyong buhay. Maraming salamat po dahil sa biyaya po ng Panginoon, kayo po ay naparito. Kaya nga po, saludo po kami mga mami sa inyo. Dahil sa inyo po, kami ay lumaki na ganito. Kaya nga po, yung mga anak nyo po na malalaki na po ngayon, at nakakasama nyo pa ngayon, at yung iba po ay may kanya-kanya ng pamilya, dahil po yan sa biyaya ng Panginoon, dahil sa inyong pagmamahal at pag-aalaga at paggagabay. So, alam nyo po, hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. Balikan po natin ang mensahe sa atin ng Panginoon. Number 1, she cares for you for 9 months in her womb. Dinala ka ng iyong magulang ng 9 na buwan. Kaya sa oras na sila ay matanda na, dalhin din natin sila sa loob ng ating tahanan. Hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. She cares and teach you. Sa oras na ikaw ay nangangailangan at ikaw ay kailangan turuan, nandyan ang iyong magulang upang ikaw gabayan at turuan at alagaan. Hindi biro ang buhay ng isang ina dahil sa biyaya ni Lord. She thinks about your good future. Lumipat man sila at naging taga London man sila, gagawin nila yon para sa good future mo. She loves you forever. Kahit na lumaki ka man, magkapamilya, magkatrabaho, at magpakasal ka man, ang pagmamahal niya ay magpakailanman. Kaya nga po, ang lahat ng mami na nandito, inaanyayahan ko po na tumayo po